sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse 35 hanggang last verse. 35 hanggang verse 38. Okay? So, say amen. Kung nakita na natin? Amen. Amen. Matthew 9, verse 35 hanggang 38. Okay? Nakita na ba ng bawat isa? Amen. Amen. Okay, sige. Basahin natin ng sabay-sabay, no? Ready? Ready, go. And Jesus went about all cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Kaya tayo manalangin po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat po na muli kami nagkatipon-tipon at alam namin Lord na itong prayer meeting ay isa ito sa napakalaking gampanin at napakalaking gawain dito sa ministry na ito ng katiwanan po sa amin. Lord, bless niyo po ang aming pong maiksing oras na pag-aaral niyo salita. Dalangin po namin ang Diyos ng Espiritu po mabait sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa iyong salita. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyong pong harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maaari na po ang bawat isa, no? So, dito sa ating binasa, okay, sa verse 35, sabi dyan, and Jesus went about all the cities and villages. So, ang Panginoon, siya ay pumunta sa iba't ibang lugar. Sabi dyan, no, cities and villages. No? Pag sinabi mo cities, sabihin, mga syudad, villages, ito ay mga lugar, ibig sabihin, maraming tao. At alam nyo naman nung panahon nila, wala pang mga transportation tulad ng motor, di ba? Pag sinabing pumunta sa isang lugar, ilang oras yan, tama? May lugar dyan na ilang oras nila, meron nga ilang araw eh. Lalakarin. Pero ang ibang transportation nila, minsan pagsakay sa camel, sa hayop, di ba? Pero wala pa doon na-invento, motor, kotse, di ba? Kaya ang Panginoon dito, more on lakad siya. Di ba? Kaya ang Panginoon, nag-iwan siya ng halimbawa eh. Lalo na pagdating sa pagpunta sa mga bawat lugar. Kaya yung ginagawa nating soul winning, pagtuturo ng salita ng Diyos, ito yung ginagawa ng Panginoon eh. Ito yung dahilan kung bakit siya Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa. Para ano? Para turuan ang bawat tao. Okay? Ngayon, sabi dito, and Jesus went about all the cities and villages. Sabi dyan, anong purpose? Tignan nyo, verse 35, anong purpose? Teaching in their synagogues. Isipin nyo yung word na teaching. Tama? Anong dahilan kung bakit siya pumunta sa bawat lugar? Para ba makipag-chismisan? Para ba mag-inuman? Para ano? Magturo, di ba? Kaya yung ginagawa natin, nandun talaga yung pagod, pagtuturo sa labas, ng salita ng Diyos. Pero biblical yan, amen? Kasi ginawa ng Panginoon yan. Kaya ang Panginoon, nag-iwan siya ng halimbawa dito sa lupa na dapat din natin gayahin, lalo na yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Lalo na yung katiyakan ng kaligtasan. Amen? Sabi dyan, teaching in their synagogues and preaching. Diba? Preaching. Sa lalaki, tayo, preachers tayo. Sabihin, nangangaral ng salita ng Diyos. Pag sa babae, teaching. Diba? Kasi ang babae, hindi siya pwede mag-preach. Kaya nga dito sa church natin, hindi pwedeng tumayo dito ang babae. Kasi sa Bible, lalaki talaga. Lalaki ang mangangaral. Pero yung babae, teaching, turo. Pero ang lalaki, pwede siya sa preaching, pwede rin siya sa teaching. Pero ang babae, sa teaching naman siya. Okay? Ang preaching, sa lalaki.
Kaya dito sa church, di ba? Ang nangangaral, pastor, nagpipreach. Amen? Amen. Kaya kayo mga lalaki, pwede kayong maging preacher. Ibig sabihin, mga ngaral ng salita ng Diyos, di ba? Balang araw, makita ko dito. Tawagin po natin si Pastor Alan, Pastor daw. Si Pastor Gab, Pastor Manuel. Di ba? Alam mo, nakakatuwa yung gano'n eh. Yung mga magiging bunga dito sa gawain, pastor na. Amen? Amen. Tapos yung mga teachers natin, yan, mga kababaihan. Nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Sabi niya, no? Preaching. Anong pinangaral niya? Anong tinuro niya? Preaching the gospel. Ngayon, tanong, ano nga yung gospel? Kalala yon. Ang gospel, ito ay death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na muli. Okay? So, nabasa nyo na yan dati, di ba? Ang ibig sabihin ng tawag doon? Ibig sabihin ng gospel. Okay? So, sabi ng Biblia, kapag tayo nanampalataya sa Panginoon, yun tayo maliligtas. Tama? Yung gospel, nanampalataya tayo na ang Panginoon sa Kristo, Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus na kalbar, namatay, nabuhay na mabuli, at doon sumasampalataya tayo sa Kanya, na siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Amen? Amen. Kaya ang gospel, pag nanampalataya ka sa Panginoon sa Kristo, talagang maliligtas ka. Kaya tayo, di ba, nanampalataya na ba kayo sa Panginoon? Lumanggap na ba kayo? Amen. Ibig sabihin, tiyak na natin na sa langit tayo pupunta. So tayo yung mga nakakatiyak, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi tayo papayag na tayo lang yung nakakaalam ng katotohanan. Tama? Kaya naalala nyo nung lumabas kayo nung nakaraan, di ba? Nagturo kayo. Karamihan talaga dyan, hindi nila tiyak. Di ba? Pag tinanong mo, paano ka mapunta sa langit? Laging sagot nila, magpakabait, di ba? Yung iba, hindi nila alam. Kaya bulag talaga sa katotohanan. Kaya, nung nagturo kayo, naalala nyo yung tinuruan nyo na ganun din kayo dati. Tama ba? Tama? Na hindi nyo alam. Kaya, noong naturuan na kayo rin naman ay able na magturo na rin naman sa iba. Kaya pasahan lang yan eh. Tama? Nalaman nyo yung katiyakan ng kaligtasan. So, dahil sa nalaman nyo, ipapasa nyo sa iba, sasabihin nyo sa iba. Good news yan eh. Amen? Magandang balita. Di ba pag meron kayong nalaman na good news, magandang balita, gustong-gusto nyo ipasa. Kumbaga sa Facebook, pag magandang balita, gustong-gusto nyo i-share. Minsan kung sinishare sa Facebook, puro joke eh. Di ba? Joke, nakakatawa. Minsan naman, fake news. Tama? Yung mga sinishare. Pero sa atin, ang the best na pwede natin i-share sa iba, yung katiyakan ng kaligtasan, yung gospel. Amen? Kasi sabi dyan, ang unang ginawa ng Panginoon, nung pumunta siya sa mga lugar, nangaral siya. Preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness, nagpagaling ng mga may sakit. Tayo, hindi naman natin kaya magpagaling eh. Nagawa ito ng Panginoon kasi Diyos siya eh. Amen? Kaya yung iba tao nagsasabi na, ay hindi Diyos si Kristo. Tao lang siya. Kung tao lang siya, bakit siya nagpagaling? Diba? Bakit siya nagpagaling? Tayo, wala tayong kakayanang magpagaling. Pero, pwede natin silang ipag-pray. Tama? Halimbawa, si Alan nagkasakit, may lagna. Wala akong kapangyarihang pagalingin si Alan. Pero pwede ko siyang ipag-pray sa Diyos. Tama? At ang Diyos, pag nag-request ng word, pagalingin mo po si Alan. Kaya ang Diyos yung kikilos para pagalingin si Alan. Amen? Amen. Pero ang pinaka magagawa natin dito, yung preaching na ginawa ng Panginoon, nangaral siya at nagturo siya. Ano ba sabi? And healing every sickness and every disease among the people. Ito, tingnan nyo sa verse 36. But when he saw the multitudes, alam nyo pag sinabing multitudes, ibig sabihin, marami yan, maraming tao. Nung nakita niya yung maraming tao, yan ang ibig sabihin niya, kita ng Panginoon. Sabi niya, he was moved with compassion on them. Alam niyo yung compassion? Awa o habag. Diba, pumunta siya sa cities and villages at nagtuturo siya. Tapos nung nakita niya yung maraming tao, ano yung unang naramdaman niya? He was moved with compassion. Naawa siya. Amen? Naawa siya.
Kaya dito sa lugar natin, alam niyo kung bakit siya naawa. Tingnan niyo. Because they fainted. Sapagkat yung mga tao, yung fainted, yung nanghihina, and were scattered abroad, nagkalat sila. Tingnan nyo, as sheep having no shepherd. Mga tupa yan, katulad ng mga tupa na walang pastol. Nakakita na kayo ng, may mga nagpapastol ba dito tupa? Halimbawa, kambing. Nakakita na kayo ng mga kambing pero walang pastol. Anong mangyayari sa mga tupa o sa mga kambing? O kahit sa baka, di ba, nagpapastol. Anong mangyayari sa kanila pag walang pastol? Halimbawa, ilagay mo lang dyan, iniwan mo ilang araw. Ano kayo mangyayari sa kanila? Di ba? Pwede mangyayari sa kanila, nakawin. Tama? Nakawin. Gaganunin lang yung tali niyan, di ba? Ano pa? Pwedeng mawala, di ba? Kung saan-saan pumunta. Di ba? May makita lang na magandang, maganda yung damuhan doon ah. Di ba? Ganun yung iba. Punta rin sila, hindi nila alam, may ilog pala dyan, nalaglag sila. Di ba? Ano pa? Pwede silang kainin ng mga hayop na, di ba? Mga mababagsik na hayop. Pero pag may pastol, anong nagagawa ng pastol? Ano nagagawa nila? Di ba? Pwede silang, pag lumayo yung tupa, pwede niyang sawayin, di ba? Kaya nga may mga pamalo yung di ba? May mga pamalo yung pastol. Pag hindi sumusunod yung hayop na yun, pinapalo, di ba? Tapos, ang pastol ang nakakalam kung saan yung maganda para sa kanila. Tama? Saan sila kakain. May nag-guide sa kanila. Tama? Kaya yung nakita ng Panginoon na kawawa yung mga tao, lalo na pagdating sa spiritual. Amen? Tayo dito sa lugar natin, hindi naman natin sila tinitignan physically. Ang tinitignan natin dito, yung spiritual nila. Maaaring mayaman sila sa physical. Di ba? Maganda yung bahay nila. May sasakyan sila. Pero alam niyo yung mahirap sa kanila? Yung spiritual. Bakit mahirap? Kasi pupunta silang impyerno pag binawian sila ng buhay. Tama? Pupunta sila. Kaya yung mga taong tinanong mo dito, pag namatay ka sa ako nung unang turo ko dito, marami talagang tao. Naawa talaga ako sa mga tao. Hindi ako naawa sa physical na anyo nila. Ang naawa ako sa spiritual kasi karamihang sagot sa kanila, hindi nila alam kung saan sila pupunta pag namatay sila. So, tinitignan natin sila sa spiritual. Amen? Amen. Sa spiritual. Kaya kawawa yung kaya ang Panginoon, nung nakita niyo yung mga tao nagkalat, pagod na pagod, wala man lang gumagabay sa kanila, kasi nalikulan sila sa tupa na walang nagpapastol sa kanila. Talagang naliligaw ng landas. Dito sa lugar natin, maraming naliligaw ng landas. Amen? Pagtitignan natin sa spiritual. Kasi alam nyo, ang pinakamahalaga yung spiritual talaga. Ang physical natin, inaalagaan natin to, tama? Mahalaga din ang physical. Pero mas mahalaga ang spiritual. Kasi ang spiritual, habang buhay ito eh. Pag namatay ka na, spiritual pa rin. Bakit? Maaring pupunta ka sa langit o sa impyerno. Yun dapat yung number 1 na sinisigurado ng tao. Paano nila masisigurado kung walang nagtuturo? Tama? So tayo yun. Amen? Tayo yung mga tagapagturo. Kaya nung nakita ng Panginoon, kawawa naman itong mga tao ko, nalungkot siya, naawa siya. Kaya tignan nyo sa verse 37. Then saith unto his disciples, sinabi niya sa mga disipulo niya, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Sabi doon, napakalawak, napakaraming aanihin, pero kukunti lang yung manggagawa. Di ba? But the laborers are few. Amen? But the laborers are few. Ano sa Tagalog yan? Kukunti lang yung manggagawa. Alam nyo, halimbawa sa panahon natin ngayon, tingnan nyo, iilan lang yung mga naglilingkod sa Diyos. Tama? Tama ba? Iilan lang. Yan yung sinasabi ng Panginoon na napakaraming aanin, pero kukunti lang yung mga nagtatrabaho. But the laborers are few. Kukunti lang sila. Diba? Kaya nga sa mga churches,
ilan yung mga manggagawa sa simbahan? Diba, konti lang. Pero ilan yung mga manggagawa sa sanlibutan? Napakarami. Dapat ilan yung mga artista, ilan yung mga sumisikat, ilan, lahat mga naglilingkod sa sanlibutan. Ilan sila? Napakarami nila. Pero sa church, tignan nyo, ilan yung manggagawa? Wala. Isa, dalawa. Diba? Dito nga, yung full-time, full-time. Kung sinabing full-time sa church, full-time worker, talagang dito ka na nakatira. Talagang dito ka talaga sa church. Gagawa, di ba? Parang sa ibang mga simbahan, di ba? Full-time. Kaya yan ang prayer ko. Na Lord, gawa, may magkaroon ako dito magkaroon ng gawain dito ng full-time worker. Kung sinabing full-time, talagang yung buong oras niya sa simbahan. Dito talaga siya nakatira. At makakasama ko talaga siya dito. Diba? Kayo naman, manggagawa din naman kayo eh. Diba? Kaya nakakasama ko naman kayo sa soul winning. Diba? Pero yun nga lang, hindi nga lang full-time. Tama? Kasi, ang full-time dito talaga. Kumbaga, pero worker pa rin kayo. Amen? Lahat tayo manggagawa. Iba ang full-time workers. Ang full-time worker, dito talaga yan sa church. Dito na nakatira, dito na talagang kumikilos, dito na nagtatrabaho. Yan ang prayer ko. Na Lord, nawa, magkaroon dito ng full-time worker, ng manggagawa dito sa simbahan. Na talagang ibibigay niyo yung buong buhay niya sa simbahan, magpapagamit siya sa Diyos. Amen? Amen. Hindi natin malaman, hindi natin alam yung buhay mamaya. Ilan pala sa inyo, ilan pala sa inyo. Isa pala sa inyo, no? Na magiging full-time. Isabihin yung buong buhay talaga sa church. Diba? Sabi dito, the laborers are few. Pero ano sabi ng Panginoon? Tingnan niyo ang verse 30. Ano una? Pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Nakita ng Panginoon ko, kunti lang yung mga nagtatrabaho. Ano sabi niya? Manalangin tayo. Amen? Manalangin kayo. Na ano? Ang Diyos, magpadala siya ng mga manggagawa. Amen? Kaya dito rin ang prayer ko dito, Lord. Nawa na maglagay po kayo ng mga manggagawa dito sa church. Amen? Yung talagang ibibigay niyo yung buhay niya. Kayo, pwede kayong maging manggagawa eh. Diba? Pwede naman kayo maging manggagawa kahit hindi kayo natutulog dito sa church. Kasi, malapit lang naman ang bahay niyo eh, di ba? Kahit sa church, kahit sa bahay kayo matulog. Diba? Pero pwede rin naman dito. Lalo na sa mga boys. Diba? Yung talagang ibibigay, sold out sa gawain ng Panginoon. Talagang susuporta sa Panginoon. Kahit na may time na busy kayo, minsan busy kayo sa pag-aaral, di ba? Busy kayo sa ibang bagay. Pero, alam nyo ang nakakatuwa na kahit gaano kayo ka-busy sa ibang gawain, na nakakatuwa pa rin, alam nyo? Kahit busy kayo sa ibang gawain, hindi nyo nakakalimutan yung gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Talagang pag-oras sa Panginoon talaga. Amen? Amen. Kaya ngayon, ngayon nakakapagsimba kayo. Kasi, ano nyo na, bakasyon nyo. O paano pag nag-enroll na, tapos may schedule na kayo, makakapagsimba pa rin ba kayo? Amen? Amen. Amen. Amen, di ba? Bakit? Kasi, yung module lang yun, di ba? Yung module, kahit anong oras mo sagutan yan, tama ba? Di ba? Eh, hindi ako naniniwala na, Pastor, hindi ako makapag-church. Bakit? May module, Pastor. Di ba? Ang module. Bakit buong araw mo pa sinasagutan yan? Minsan nga, mas mahaba pa yung ML mo eh. Di ba? Mas mahaba pa yung pagsagot mo sa paglaro mo sa ML. Kaya minsan, pag linggo na, naghahabol ka na kasi Monday yung pasahan. Kaya imbis na Sabado pa lang, tapos na yung module mo, ano nangyayari? Hindi mo natatapos kasi puro lang ka sa cellphone. Kung ano ginagawa mo. Kaya pagdating ng linggo, hindi ka na makapag-church. Bakit? Ang excuse mo na, module. Pero ang totoo niyan, puro lang ka kasi nung Sabado, di ba? Ang maganda niyan, pag nag-enroll na kayo, may module na kayo, anong gagawin nyo?
bago magsabado, maganda, sikapin mo matapos na. Amen? Para pag linggo, makapagsimba tayo. Amen? Kaya hindi excuse yung module. Wala talagang excuse sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Lagi ko lang sinasabi sa inyo kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, May dahilan. may dahilan talaga. No? May dahilan. Hindi dahilan yung module. Kaya niya sinabi yung dahilan niya. Kasi gusto niya lang talaga. Gusto niya lang talaga umabsent sa church. Okay? Sabi ng Panginoon, no? Pray therefore, manalangin kayo. Na magpadala ang Diyos, ang Panginoon, ng mga manggagawa. Kaya alam niyo sa church, ang Diyos ang naglalagay ng tao dito sa church. Amen? Kaya alam niyo ba kung bakit kayo dito nagsisimba? Kasi maaring dito kayo nilagay ng Diyos. O diba? Alam mo, malay mo alam, dito ka pala talaga. Hindi natin masabi. O sigab, hindi natin masabi. Baka mamaya, dito ka pala talaga ka. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, no? Manalangin kayo na ang Panginoon magdala ng mga manggagawa, maglagay ng mga manggagawa dito sa church. Hindi natin masabi. Pero bakit kayo nandito ngayon? Kasi maaring baka isa kayo sa dinagdag ng Diyos na manggagawa dito sa church. Amen? Kaya, alam nyo, yan ang prayer natin. Marami tayong prayer, no? Pero, isa ito sa prayer natin ngayong hapon na ito. Lord, nawa na magpadala pa po kayo ng mga manggagawa. Ang buong church, yung mga miyembro dito, lahat naman tayo manggagawa eh. Tama? Pero isa sa ipag-pray natin, na yung manggagawa na talagang full-time dito sa church. Hindi natin masabi kung sino yun. No? Pero ang prayer ko, Lord, maglagay po kayo ng manggagawa dito sa church. Yun talagang buong buhay niya dito sa church. No? Kaya kayo, baka tinatawag kayo ng Panginoon na maging manggagawa dito sa church at maging katuwang ko. Diba? Lalo na sa inyong mga lalaki. No? Hindi natin alam, baka si Manuel pala. No. Walang imposible sa Diyos eh. Amen? Pwede siya mag full time dito habang nag-aaral, di ba? Habang nag-aaral, dito siya. Kasama ko siya, gagawa dito sa church, tulong. Dito na rin siya titira. Yan ang tawag dyan, full-time worker. Amen? Nakakatuwa. Kaya ako naniniwala na balang araw ang Diyos, maglalagay siya ng mga tao. Kaya, ang tanong, pwede niyo ba akong tulungan sa panalangin? Na, Lord, maglagay po kayo ng mga manggagawa sa simbahan. Pwede ba? Amen. Tulungan tayo. Sabi ng Panginoon, mag-pray kayo na magkaroon ng mga manggagawa dito sa church. Lalo na yung mga miyembro. Mag-pray din natin yung mga miyembro na yung puso nila talagang nasa gawain ng Panginoon. No? Kasi alam nyo sa mga miyembro, iba-iba ang tao eh. Sa church, iba-iba ang tao eh. May tao na simba lang, tapos uwi. Simba, uwi. May tao na linggo mo lang makikita. May tao naman dito sa church na talagang bawat gawain nandun. Tingnan nyo, di ba? Bawat gawain nandun. May tao rin naman na talagang nagagamit sa gawain, sa music, sa pagpapaawit. No? May mga tao naman na makikinig ng salita ng Diyos. Mapasok dito, lalabas dito. Tapos pag uwi, ganun pa rin ang buhay. Iba-ibang tao. Pero saan ang gusto nyo doon? Siyempre doon tayo sa kagamit-gamit. Amen? Nagagamit sa gawain ng Panginoon. No? Yan mas maganda yan. Di baling magamit sa gawain dito sa church kaysa magamit ka sa sanglibutan. Sumikat ka nga. Yumaman ka nga. Pero ang nagpaangat sa'yo, ang nagpayaman sa'yo, hindi pala ang Diyos. Sino pala? Yung Diyos ng sanlibutan ito. Sino yun? Si Satanas, ang diablo. Diba? Nakakalungkot kasi balang araw, iaangat ka niyan. Maaaring pasikatin ka niyan. Pero balang araw, ibabagsak ka rin yan.
Pero ang Diyos, pag naglingkod ka sa Kanya dito sa church, sa Panginoon, buong buhay mo binigay mo sa Panginoon, balang araw, iaangat ka ng Diyos. At pag inangat ka ng Diyos, hindi ka niya bibitawan. Talagang pagpapalangin ka. Amen? Amen. Yan, mag-pray. Mag-pray tayo na, Lord, maglagay po kayo ng mga magagawa. Hindi natin alam, malay nyo, yung mga bata pa na yan. Hindi mo masabi ang buhay, tama? Hindi mo masabi. Hindi nyo masabi. Kaya, ang Diyos, tumatawag siya ng mga magagawa. Diba? Kaya tignan mo yung puso mo. Kung bakit tinatawag ng Diyos na maging manggagawa dito sa Diyos? Kung tinatawag ka ng Diyos na maging manggagawa, huwag ka nang mag-alangan pa. Sagutin mo ang Diyos na, yes Lord, susunod ako sa iyo. Amen? Amen. Huwag na kayong mag-alangan. Kung tinatawag kayo ng Diyos na sumunod sa Kanya, palawagin na mangaral ng salita ng Diyos na dito sa church talagang bigay ang buhay, then huwag ka na mag-alinlangan. Sagutin mo ang Diyos. Kasi prayer yan eh. Manalangin kayo na magbigay pa at padala pa ang Diyos ng mga magagawa. Yung prayer ko talagang dumami tayo. At hindi lang tayo basta dumami. Ang prayer ko, dumami yung alam natin sa salita ng Diyos. Tama? Talagang yung alam, ang alam. Di baling konti, mahalaga, maraming alam sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaysa naman sobrang dami. Tapos, sobrang dami nga. Tapos, ni isang memory verse, wala. Diba? Kayo ba may memory verse? Diba? Yan ang maganda. Diba? Pero naniniwala ako na ang maliit na apoy ay ang malaking apoy sa nagsisimula yan. Sa maliit na apoy, di ba? Pag magsiga ka, no, lumaki yung apoy. Sa nagsimula yan, sa puspuro lang na maliit, sinumbihan mo, maliit lang na apoy, nilagay mo sa mga halaman na tuyo, lumaki yung apoy. Diba? Ganun ang church. Dito naniniwala ako na ito ay totoong simbahan ng Panginoon. Kaya ito ay lalaki at lalaki. Amen? Kaya yung pangarap ko na yun, na para sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon. Maganda niyan, samahan niyo ako sa pangarap niyo. Amen? Balang araw, ang pastor ko, ano sabihin niyo, no? Ang pastor ko, nangangarap na balang araw lalago kami. Kaya sasamahan ko ang pastor ko sa pangarap niya na yun. Amen? Amen. Nakakatuwa yung gano'n. Kaya sa atin, no? Manalangin tayo na ang Panginoon magpadala siya ng marami pang manggagawa dito sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, yan na the best na magagawa nyo. Dito ba sa lugar natin? Meron pa ba kayong ibang magandang the best na pwedeng magawa? Ano? Tingnan nyo yung mga kabataan ngayon. Bisyo, no? Bisyo dito, bisyo doon. Iba, tambay. Ano pa yung iba? Yung iba, wala naman talagang halos ginagawa, di ba? Puro laro lang. Di ba? Ano pa? Dito sa lugar natin, yung mga pinagkakaabalahan ng kabataan, ano pa? Yung iba naman, masipag sa pag-aaral. At yung iba, katulad nyo, naglilingkod sa Panginoon. So sa mga pinagkakaabalahan dito sa lugar natin, saan ka doon? Saan ka doon? Kaya ito na yung the best. Amen? Ito na yung the best na maglilingkod ka sa Panginoon. Nakakalungkot na yung iba. No? Asan na kaya sila, no? Asan na kaya? Yung iba. Kaya yung mga nawala, hayaan nyo sila. Kasi lagi kong sinasabi sa inyo, ang pagpapala ng Diyos ay nandun sa nagpapatuloy. Pero yung mga hindi nagpatuloy, hayaan nyo sila. Wala silang blessing balang araw. Amen? Pero syempre, sumusunod ka sa Panginoon. Hindi dahil sa blessing. Sumusunod tayo sa Panginoon kasi mahal natin ang Diyos. Amen? Mahal natin ang Panginoon. Sabi diyan, pray therefore the Lord of the harvest
but He will send forth laborers into His harvest. Alam niyo pag sinabing laborers, ano nga sa Tagalog ng laborers? Manggagawa. Alam niyo pag sinabing laborer, kasi di ba sa construction may laborer? Pag sinabing labor, talagang trabaho yan. Di ba? Ang labor, pag sinabing labor, yan yung trabaho na talagang hirap. Tama? Talagang hirap. Kaya dito sa gawain ng Panginoon, dito sa church, hindi porket na nandito ka na sa church, wala ka ng pagdadaan ng pagsubok. Darating yung time na susubukan tayo ng Diyos. Kasi doon natin malalaman kung gaano nakatatag yung pananampalataya mo, kung ikaw ba marami nang alam sa Bible. Diba? Kaya, sa gawain ng Panginoon, talagang makakaranas tayo ng iba-ibang daan. May daan na minsan lubak-lubak, may daan na minsan smooth, parang dyan sa labas, di ba? Ang ganda ng daan dyan. May daan na pag-uliko. Ganun sa gawain ng Panginoon. Diba? Makakaranas tayo ng pagsubok. Pero, encouragement ko sa inyo, tuloy lang tayo ha. Amen? Tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy tayo. Kasi, balay mo, ikaw pala, isa ka pala sa tinatawag ng Panginoon na mag full time sa church. Sabi ko sa inyo, lalo na sa inyo mga boys. No? Paggamit kayo sa Panginoon. No? Wala nang ibang magandang pagkaabalahan, pagkabisihan talaga, kundi yung nasa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Iwan nyo na yung mga kinaadikan na hindi maganda. Yung mga laro, wala naman yun. Sayang lang ang panahon nyo dyan. Sayang lang. Ituon nyo yung oras nyo, yung panahon nyo, sa mga maka-spiritual na bagay. Basa kayo ng Biblia. Mag-pray kayo. Diba? Huwag kayong mahiya kung may nakakita sa inyo. Mas maganda nga yun na nakikita kayo nila. Nagbabasa siya ng Biblia. Nagpipray siya. Maaaring aasarin ka nila, pero balang araw marirealize din nila yan. No? Marirealize din nila yan. No? Ganda naman ang ginagawa niya. Hanggang sa lagi mong ginagawa yun, nakikita ng mga kamag-anak mo. Hanggang sa madadala mo sila. Madadala mo sila sa church sa pamamagitan ng iyong pagtotoo, ng testimony mo. Tama? Kasi pag sinabing testimony, ibig sabihin, yung pamumuhay mo. Pag nakita ka nilang nagbabasa ng Biblia, nangangalangin, hindi mo man sila i-invite sa church, balang araw sasama yan. Bakit? Nakita nila sa buhay mo. Tama? Pero kung nakita nila na palahinom ka, mayosi-yosi ka pa, nakita nila, sasabihin nila, saan mo nagsisimba yan? Ay, sa Baptist Church doon. Wala palang pinagkaiba eh. Sa amin, sa church, umiinom din kami. Nag-yosi din kami. Sa Baptist Church pala, ganun din. Bakit nila nasabi? Kasi sa iyong patotoo, pamumuhay. Tama? Pero kung ginagawa mo yung natutunan mo sa Biblia, nakita ka nila na may hawak na Biblia tuwing Sunday, nakita ka nila na maayos yung suot mo, nakita ka nila nag-pray, nagbabasa ng Biblia, anong iisipin nila? Ang ganda naman ng church niya. Tama? Ang ganda naman ng church niya. Bakit? Kasi nabago yung buhay niya eh. Amen? Kaya dito sa church, lagi natin pinapangaral na talagang mabago ang buhay ng bawat tao. Yung masama, iwanan. Kung ano yung mabuti, yun ang susundin natin. Amen? Mag-pray tayo na magpadala ang Diyos na manggagawa. No? Manggagawa. Dito sa church. Kaya, di natin masabi kung sino sa inyo. No? Pero ang prayer ko, na maging manggagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Pagkaroon ako ng katuwang dito, na maglilingkod talaga sa Panginoon. Hindi katuwang sa gawain. Amen ba? Amen. Kaya tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras kayo. Pagpalain niyo po ang aming oras ng pananalangin sa hapong ito. Salamat Lord sa lesson na
isa sa dapat namin ipag-pray ay magkaroon ng mga manggagawa dito sa inyong gawain. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Ito po ay inyong gawain. Ito po ay inyong kalooban. Alam namin, Lord, na ito inyong gawain. Balang araw ito po ay lalagpag namin. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, kahapon ito, tayo ay